Record. So for the record, atong i-try karon ang existing ako na kay existing repository dire, no? Unya na kay na code, no? So to do that, of course, dire ka. So ang imong buhaton ani kay git init, no? So, dire na lang sa terminal. Padako. Itong ipadako. So, na ako sa root na folder, okay? Git init, no? So, meaning sa git init, sa ako makakita gani ko nga na master, yan na na siya. Or sa inyuhang kuan, sa inyuhang part, I think dili ninyo ni makita. Pero pwede ra ninyo nga na naman siya kanina mag-hint man ni siya, no? Not sure sa Windows kung mag-hint na siya, no? So, git config, subject to change, blah, 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 blah. Change the ID mo. Git branch, minus n, name. No? So, naon na to. Unya, i-add na to ang remote ba? Mo man niya yung gibuhat, di ba? Mag-add ka sa remote niya. Git add remote origin. Sa akong case, naka-SSH ko. Sa inyo that would be HTTPS siguro na inyo ang gamit, no? Naka-SSH mo yun ako. So ako ra tong gikuha ang ko na akong paste dire. That sector mo. Not much. Yan doon remote. Git add. Git remote add origin ata siya. Git remote add Git remote. Para makuhaan mo, ayan na lang. Git remote add origin. Okay, tara, no? So, para ma-check ang kuhaan, git cheat sheet. Itatag cheat sheet na. Git status, git add, config, try na to, git config. Natong i-check ang remote, no? Wala man, git dollar, basta, ano to, wala man siya error, di ba? Kita nato na siya. Git log, git branch, git merge. History niya, okay. Kailangan ako makita ang remote. Config. Show origin. Config. Show origin. Okay. Okay. At nakuha na ito. So, kung mag-show tag origin, no? Ano siya, ano ni URL, pag-fetch niya, pag-push,
no? Mo na ang so meaning ani nakuha na to niya ang inyong repository. So clear na nato. Always give ninyo i-check ang status. No? So pwede rin nato git add tanan. Yeah, git status na sad, no? So sulod sa project iyan ang kuha. And then yeah, ato na buhaton. Git commit dayan. Initial commit. Git status. Commit na. So wala na tong green, no? Always gina-check ninyo nag-green ba siya or so, no? So same gyapon dire, no? Nag-green na siya, mupula, no? Nato stage dire. So kung nato i-change dire, ano, siya green, kung i-save nato na siya, tanaw ninyo sa inyo VS Code dire, source control, na siya kung ganahan ba nimo i-commit, no? So kani, kung git status na nato, pula na siya, no? Meaning sa pula, wala pa na siya na-change. Kung idugang na nimo, stage na dayon. So meaning kani siya, mahimo ni siyang green. So green na siya. So, meaning stage na siya. Ready to commit na dayon na siya. So, of course, yung i-revert gyapon na lang para wala. So balik gyapon ba. So mo na ang kuan sa Git, no? Kung saan siya. So atong i-try nga ma-push na siya, no? So push na to. Git push origin main git push origin. Minus yung zero. Ayan. So na siya'y error. Kay na siya'y existing na folder dire. Iyon siya git pull sa daw nako, no? Nag-error ba? Ingani magyapon ninyo ha? Failed to push some rush. Yes, Ano, sir. no? So meaning na to siya'y kuan. So na siya'y kiingon dire, no? Git pull sa ninyo. No? Note about fast forward git push. No? Git pull origin main. So meaning git pull replace false kani atong ikuan. Ano to? So nabay hint pod ninyo ha? Ngani? Nabay hint? Wala. Wala sa mga, sir. Wala sa Wala kung ninyo. Basta pan ba? Windows. Try na to o git pull isa. So meaning ingon niya nga i-pull sa niya gikan sa direct. So successfully pull na siya. So I will expect na that git ignore dire sa akong file na karon na siya. No? Ganiha, wala siya ganiha. Karon na ana. So kani siya karon, ready na ni siya na mag-push. No? Clear, git push, origin name. So ako SSH man na ako'y password. So naka-push na siya. No? Naana dayon tong code dire dapat. So kung tanaw na ko sa commits, nara, ito ni ako initial commit. Ba? So na to. So ang inyo ang problema lang di ay kay abi na kog na I hint inyo ha. No? So wala. Gisagpang ni sa mong kapobre. wala akong gun mo nag-Ubuntu, Windows sa inyo ha. So Ubuntu ba mo or kuan Linux pa mo dali ra kay ni. So
Ingato ra, no? Pull ra ninyo ang main. Sunod sa pag-pull, dapat makita ninyo kani ibuhat na ninyo na naa siya rebase. I-rebase niya. Yeah. Git config pull rebase true. Nig-pull ninyo balik, iyan na dahil itong buhaton. I-rebase niya diretso. Unya, push na din ninyo. Okay, once nga mo na niya ang niya, fetch na niya ang head sa origin mo, pwede na dahil. So, successfully rebased, updated, ref main, ano. So, klaro naman daw. Sir, Na-try na ninyo, wala pa. Wala pa Sir. na-try. Oh my God. So, sa industry, nga na siya, no? So, naapod may na kuan pod kaning Git flow. Kani siya, ang Git flow. Ano siya, kaning standardized na siya. So, mura ni siya naka-framework na daan sa Git, no? Pwede rin ninyo gamiton. Kaya usually, na ay branching nga names, ano, kung 5 ka buok. Na ay main, na ay develop, kani sila. Na ay, wala man. So, na ay main, na ay develop, na ay feature nga branch, na ay hotfix, ug na ay release, no? So kung tanaw ninyo ang ako dire tanaw na to ako repository isa ano branches. Lang commits na lang, no? So dili man makita dali doon. Ito na lang. So sa kuan so kung naamoy git graph sa inyong VS Code, yun ang git graph. So makita ninyo na ako'y feature, na ako'y release, na ako'y hotfix, ug naapod ko develop ug main. Na main dire na ako'y develop. Wala nga develop. Kaning green usually mo ning develop. Wala akong develop dire. Pero na siya yung develop. Develop. Kita ba? Develop branch. Develop. Develop. So, dapat na siya i-develop, no? Kani mo ning mga features na ko. No? Features, hotfix, release. So, main o develop. Usually, ang kaning develop, siguro ni na mo i-merge yun. No? Kaning merge ni na mo. Merge na mo. Kung dili na mo butangan og code. So, amo ra nang i-update among code gikan sa develop para ma-update ang among code. So, kani makita ninyo ako feature ingon dire mag-feature sa ako ang katong gibuhat na ako nga project no na mag-export siya og docx no? So, mo na akong gina-work on. Mo ni siya. Wala na ko'y code na rin gamay. So, na siya 5 na kabuok para so usually mo na mong gamit para dali ra kayo ang buwan buhat sa ano na mo sa mo ang pag branching kay medyo kuan ni siya medyo tricky ni siya gihapon kay walay certain rules gyud ang Git. So any name pwede nimo ihimo as branch name nimo no. Pero among ginabuhat kung naamo sa medyo dako-dako nga company
no? Unya or inyong senior baka kaning ganahan siya standard gid kayo. Mo ni ang gamit nila, no? Git flow. So, na feature, na release, no? Ano release? Ang kaning release mo ning murag medyo stable na nimo nga software nimo. Na emerge dayon na nimo ang katong release nimo sa inyong master o sa imong develop para ma-update ang develop. Kani sila updated din ni pirmi kaning develop. Ang kaning master or main mo ni ang sa production na mode nimo. Kuan ni siya, no? Production mode ni siya. Kaning hotfix pod kung naa kay mga hotfixes meaning naa kay bug na kinahanglan gid nimo i-resolve diretso, no? Usually gikan na sila sa master kay masig nag-bug ang production. So i-hotfix na nila, i-update dayon niya ang master o ang develop. So napuyuban gamit nila bug fixes ganyan. Ang kaning hotfix usually mga kuan ni siya kaning emergency nga mga fixes sa inyong main or master na branch. So branching na siya. So kani siya dili kay ni siya ninyo mag-gets kayo diretso. Dapat kato pang first year gamit na mo git gyud dapat ipagamit na mo sa inyong instructor. Kay this will always take time na mag-gets ninyo kay dapat na imagine ninyo ang the way computer works. So muna siya medyo tricky ni siya. So ako po first time na ako dili kay ko maayo ani. So lisod po ko imagine ani ano kinahanglan mo niya kung may mga branch na nga na. No? So muna atong buhaton. No? So ako lang gipakita sa inyo ha para at least sa inyo ang kanidere kung makig-collab na mo, no? Dili mo matingala. So, na ako yung mga hotfixes, no? Dibuhat. Na ko release. So, sa kaning kung ano ko, wala naman. Na ko sa ako ang 1.2 naman siguro kung version. 1.1 pa dahil. Ano ko yung mga fixes, niya. Release na ko, no? So, muna ang ginabuhat na mo no sa industry usually. Nayuban nga fan gid kaning ambot nga no buhaton nila as ang ilang branch kay ilahang name. Ako yung na na usually mga Pakistani akong na work ingani man or Indian. No? So hindi mo pag-get nga nung magbutang sila name nga naa na may name nila daan commit so yan ano mo ni siya ang medyo kuan gini siya ang standard gid kaayo so igura na siya diri nimo ipang buhat ang kaning feature diri nimo ibuhat tong feature nimo no? So ato nang i-try karon no so let's just say magbuhat ko og authentication no mag-try ta sa authentication gani so magbuhat ko o na akong authentication sa diri nako no so buhat sa ko usually amo ang buhaton kay magbuhat mi og develop na branch so, git branch ana develop pero kani sa git flow kung na kay git flow na diretso git flow init lang unya siya na buhat sa tanan ko features nimo so na kay features na kay release na kay hotfix na kay support no so next release dito sa develop ito pang so, ano siya git flow feature pangan buhat ko feature na ko authentication siya na ang pagbuhatan na buhat sa og branch niya which is feature / authentication
Kung wala mong ginubuhat, dali ra kaya. Compare sa magmano-mano kag Git, usually medyo taas-taas siya, pero okay naman yapon. So, kana, no? Try this. Let's start. Dali naman ni siya. So, pip install. No. So, sir. Hindi na ta mag-social media. Paano na ta? Authentication ra. No? So, kani siya, appeal na niya ang mga authentications gid nimo nga proper, no? So, ato nang i-try karon. So, mana ni siya. Okay. Wala na ni. Kinailan nila na siya. Mga usage naman ni siya. Usage. So, token. Magbuhat ta og magamit og token sa REST framework. Dahil panahon na to kung nabatay REST framework. So, para makita nimo ang mga dependencies sa imuhang environment nga kani nga environment. Pip freeze lang na siya. Makita nimo tanan dependencies. So, Python, OpenID, PyJWT na nadayon. REST framework, simple JWT, REST framework. Dili, mag-token ba po? JWT na lang para secure gid kayo, ha? So, REST framework on JWT. Okay, so mag-try ta og JWT nga token. No? JSON Web Token. So, kani daw. Adto pa sa setting, no? Project setting. Unya, naman ni siya. Existing naman kani. Naman ni siya. Contrib auth framework. REST framework daw. Auth token. No? Ngingin siya adto daw po sa URLs na po. So, ang atong URLs, since API man ni siya, so adto ta sa atong API nga URLs. Dire na to ibutang tong gusto niya mabuhat, no? Path, auth, string niya auth, niya include. Isang tag-include dire. Include the author URL. Path, auth, para registration na to. Okay, author URLs, auth, token. No? So, kani siya, token-based na siya, no? So, right, ako ni try ang token-based, no? So, token-based, no? Nanatay kani, no? Kani dayon atong i-add daw. Try na to na. Nasa sa settings nito kani. Basta nga ni nga style settings na siya. So, REST framework, kung wala, magbuhat ta. So, wala siya. So, magbuhat ta. So, dirira sa bottom, no? Ako nang butang diha. Iyon siya, migrate daw. No? Python, manage, project, manage a PY, migrate. So, nag-migrate na siya. No? After ani, that's it. No? Python, manage project, manage a PY, run server.
So karon atong i-try nga localhost 8000 no. So naa siya ato ta sa API version 1 na ay duha ka auth no. Try natong isa ka auth users daw users. So naa siya naa na ko'y kuan dayon no. So kung i-check gid nato tanan no. Mao na siya no. Mao ni ang mga URLs dayon nato. Na kay activations, na kay send activation, reset password. So within pila ra to ka minuto gi-set up nato na siya on niya nga set password, reset username. So kaning uban resend activation nga key no. Na siya activation nga key, napod siya mga unsa pa na diha no. So atong i-try no. Try na to nga maka-register ta. So then application. Okay. Okay. So atong i-try dire. So kani sa settings ato ning i-set no. So aside from that, kani siya password the password reset niya no. Password reset niya siya. Ato ning i-try. Kanya activation, send activation through email daw ingon siya. Try na to na. So registration days. Dapat na yung registration ba? Ano ni pag-registration? Open. Email, no? Set na tong email. Pwede na po na. So, wait lang ha. Tanaw na to tong registration. So, sign up request. Oh, okay. Web off. Inside SSO. Okay. Social endpoints. Settings niya, shared ledgers, activation URL. Ano na to balik ang iyang buwan? Wala siya register do. So magbuhat og registration. Let's find registration. Okay. Adto ta sa ako ang buwan din. Sanay na ako. Kalimot na sa dito. So, then, up users. And, yeah, tara. URLs. Yeah, registration ako. Ito registration ano. Okay. Ano dito? User. Yan eh, muna ganyan yung registration na to. Email ka na. So, muna niya ang registration, no? So, kung mag-register ta, try na to nga mag-set ta o email na yan, no? Let's try mail trap, no? Dapat i-secure na to ang ato ang login, no? Or registration. So,
Google account. Kani ako, try na to nila. Accept. Accept. So, dire, no? Morning, SMTP niya. Pangita ta o Python, ya Django. Kaya ito ning iset, no? Ano na siya ang atong iset, no? Okay, so, try na to. No? Ilan na, error. Username. Send sa email. Yeah. Nara. So, nag-send siya email, no? Mo niya ang iyahang email. Yung mo ni siya ang pag-activate daw. Kung mali mo ni siya, may double slash trailing. So, imo ra dayon i-change ni kayo siya. So, kung i-check na nato, wala na siya. Pero, kung kani, atong gamitan, wala gyapon. So, mo na inyong buhaton karon, no? Activation nga URL na siya. So, morning URL, kanya magbuhat mo activation URL, no? Dito. So, dili ni siya sulod, no? Unless na-activate nato, no? So, i-try nato o sulod. So, say token, token login. Okay. So, mag-login ko sa ako ang one. So, ingon siya, dili. Which is, correct man niya ako ang kung ano. Kung atong i-check ang kalimutan kung saan niya ako ang one dire. So, ganun niya to ang admin dire. Kalimutan sa admin ni Pastor daw. Set lang daw. So, kung tanaw na to sa admin, no, na ay isa na naka-kuan. Kunya, nakita ninyo ang permissions niya, dili siya active. No? So, meaning, ang Django, iya ng giset daan, no? As dili active ang user sa unless iya tong ma-verify kani siya, kani nga token. Kung dili na niya ma-verify, wala. No? Dili niya ma-verify, wala. So, atong i-try og verify manually, no? Pero dapat dili ni siya manually verify. O, something user activation. Para user activation. Saan may pag-activate na yan? User activation. Activation. Wala mo siya ikuan mo. Yeah. Okay. Sakto. So, tanaw na to ang ang base niya nga kuan to. User activate. So, Kani. Ngayon siya, gamiton daw nato tong user activation. Kanya na ay UID o token. Ba? So, mo may kinahanglanon para ma-activate ang iyang email. No? So, atong i-try nga gamiton ko siya. Users daw. Users. Yeah, activation. Yeah. So, UID. Ang UID niya, kung i-check na to, ano siya, UID and then token. So, sa URL lang daan niya, makita na ninyo ang kuan. Ito. Ano yung UID niya? Yun niya,
token dayon. So kung ako ning i-post karon no. Ganiha wala man ta ka login, di ba? Ta login diri. Balag. Sakto na to akong password, no? So, nag-activate na ako 204, 200, 200, okay. So, na-activate na siya, no? 200. So, meaning na-activate na to. Kani karon akong i-try balik kung maka-login ba ko. Kung maka-post ko, so maghatag na siya og token ako. Auth token. So, meaning na-activate na ko. Kung akong i-check dito karon admin, na-active na ko. No? So, naipangutana, bahin na ni? Or daghan. So, ing ato lang daan, no? Na kayo authentication nga naka-token na, no? So, secure gyapon ni siya in a way, pero mas secure gyud ang JWT, which is ang JSON Web Tokens. So, siguro sa sunod nga activities nato, no? Mo ni atong gamiton JWT. Okay, kani siya kinahanglan nimo i-refresh na ni siya time, no? Na ni siya session. Na ni siya time limit sa iyang token. Kung same token ra yung gigamit, kanya mo last, no? Siya 5 minutes ba or 1 hour ang iyang durations katong giset niya 1 hour. After an hour, dapat imo nang i-refresh para na kay bag-o na sad niya ko. Kung wala to nimo gi-refresh, dili ka gamit sa application sa API niya. So this is a more secure na pamaagi kung mag-JWT mo. Ano siya, ang token, more siya API key. So forever na. So kung kinsay nakabalo sa imuhang token, itong kani, nakabalo sila ani, makagamit sila sa imong kuan user, no? So mo na ang mga unang authentication, guys, as fast as it is, no? Pila ra to ka minuto, no? Na kayo authentication sa backend nimo, no? So ang imong buhaton karon ang imong front end na lang dayon. So kung kani atong i-try nga butangan nato og front end nga React.js, no? So butang try React.js dire butang, no? Tapos ano close nya npx create react app. Yangan lang rin akong spa, no? Spa meaning ang meaning sa spa is single page application. So moingon gyud sila spa single page application na siya. So mo na inyong kuanon karon nga dapat makuha na ninyo spa. So kani siya ang sample aning spa katong ako ang gibuhat dito kaning sa Python anywhere na ko kani. Kung notice ninyo dili ga load, ba? So ang uban pa ni kung normal nga kuan kani, let's say kani load pa siya, no? Iya pang i-load, no? So kana siya dili na siya spa, normal ra na siya nga page, no? Normal nga website. So kani siya spa ni siya, no? Wala ni siya ni change og page actually. Kani lang ang nag-change kanira.
Unang purpose sa spa. So, ang ga-reload na ang request lang yun, no? API, mga request niya. So, kita ninyo dali, panahon na to. At ito sa R1, no? So, makita ninyo na ay API version 1. Ano, no? Wala akong gikuha. No? Yeah, morning class, no? Yeah, kung muad ko dito, R1, iyang kwaon ang katong ang mga data nako sa attendance, no? Kung muna iyang gikuha kanya. Kung notice ninyo na mura siya dugay pa siya ni abot ang mga numbers dire. Ngayon na ni mo na kita ni mo nga naghang pa siya. Kaya niya load tong kuan. So usually ang mga tao na would think nga paspas kaayo. Pero actually same ra gyud na siya sa tanan mo. Mo lang giingon nako nga magic. So magic ra na siya. So isa ra na siya ka page actually. So kung you want further kuan references kanila mga spa yan dire mo sa Wikipedia or any other blog no, na discuss about sa spa na so naana ka kay kuan authentication nagets ba guys kuha ra to Yes, sir. no so dali ra kayo no so sunod siguro so nanan siya spa no so nana ang atuang tawagan ni React.js na to. Kung atuon na to ang spa nga directory. Atong i-run niyo siya nga kay JS, no? Pero lahi iyang port. Na siya sa 3000. So ang pangutana karon, kung saon man nako nga naara siya sa akong Django nga 8000 nga port. Kani. Saon man na siya. So usa ka technique ana no. Inyo lang ning i-build. So, wait lang. Ito sa ta dire kay atong i-remove ang gate dire. Wala na siyang gate eh. Okay. That's good. Wala na siyang gate. So, okay. So, wala na siyang gate. So, ang usually, ang among ginabuhatan ang technique kay imo ra ni siyang npm run build. Kung i-build na nimo, magbuhat siya build nga directory. Ani. This will serve as your kuan na dayon or template, no? Kani siya. So ato ni siyang buhaton as our template karon. So dugangan nato ning template nato. Sa directory sa spa. Dapat rin niya siya sa sulod ba? Sulod. No? Nasa sa template sulod. Kanya, buhatan nato. This there. Kanya. Spa. Sulod sa spa na ay build. Yung sulod. Dito ra kay na ang index HTML. So, mora na itong kinanglan pa. So, finally karon,
natong i-try nga magbuhat og URL nato nga main nga URL which is niya iset wait lang iset sa din nato ang static file niya no. Set na to ang static file niya. Connect. So i-base na to ang static file sa kaning nga static para makuha niya ang yes there. Yes pa. Yeah. Build. Yeah. Static. Okay. So, try, no? Unya, add to sa URLs na to. So, since wala man tayo, ay, wait lang. So, balik ko. So, Python, manage PY, run, server. So, wala man tayo main na to, no? Na main nga page, no? Buhat tag main nga page na to. Which is path. Ano, no? Kana. Yan na lang. Nya, kuha na to tong from Django views generate import template view. Okay, template view as view. Kudira nimo butang mo og template name index. Ay na to. May Django app. Anyway. Index. Okay. Yeah. Sige ko. Diri siya ni Agi. Tumuni ako ang giingon nga mo cumbersome gani siya. Buhat gid mo o ninyo nga directory. Buhatag post. Atong ibutang dayon ang tanan post dito. So, about post nara dito. Unya atong i-change dayon ang views dayon nato sa post. So kani karon mga template nila naan ni sila i-post. Post. Template name nara. Na no? So na-set na nato ang React nato sa dili na siya 3,000, no? Pero kinahanglan pa nimo i-build. So kung mag-develop ka, pwede ra gyapon diri lang sa develop, no? Sa sa spa nimo, no? Start, no? Diri ra nimo i-develop para kung mahuman na kag-develop, imo na lang dayon na um, i-build, no? So kani karon build na lang dayon nimo. So let's just say atong i-change, no? Ato ni siya i-change. Kung ato ka sa SRC, app.js, kani, mo ni siya. Putangan na to. Ano, no? So, dire ni mo i-build, no? So kung i-check nimo dire wala pa na change ay ito buhat ang lawan din. So notice dire wala ang atong changes, no? So lahi man to siya, no? Kay ang sa development nga mode sa React.js naa siya automatic nga mo refresh siya, no? Notice ninyo ganiha nga inig-change na ako dire. Change mo siya diretso, no? So hot reload ang tawag na mo ana, hot reload. So
Meaning, kada change nimo, kada save nimo, so, ayan na, wala pa man na siya na-save. So, wala siya nag-change. So, kung mag-save ko mag-change na yun na siya. So, para naana siya dito sa tuang kuan, yung muna sa i-build, no? npm run build. Nag-build na niya, dapat dire, na to. So, nga na ang pamaagi sa React.js nga naa sa imuhang own nga Django. Same thing sa ako ang gibuhat dire. React.js ni siya. Makita man na ninyo nga React.js kay kung nakay dev tool, siga ni siya. Kaning Redux dev tool. Siga na siya. Kaya naman ko Redux, React Redux. Kung siga na siya, makita dayon nimo mga data dira, no? Payload na ko kani mga student na dire, no? Students, kita ang ngalan, no? Mga dayon na sa ang React Redux tayo, no? So, na ako yung buhat nga video na ani. So, sa React Redux. So, ako na lang po ni i-upload later kung saan pa connect nila, no? So, naanak kayo mga changes, no? Taghan kayo mong changes, no? Puno kayo. So, hindi mo lang nang i-plus, no? Kanya, added authentication API. And ako man na, imong i-publish na yun. So, meaning, imong i-post origin, feature, authentication. Kung unsa na imong branch dire, mo po na imong i-kuan, utang dito. So, makita dayon na dito sa ato ang Bitbucket dayon. So, i-try natin ang Bitbucket. Repositories. So, na siya main na ay bag-o code. Authentication. Feature authentication. So, mo na ang bag-o. So, kana karon moingon din kasi sa imong team lead, no? Sir, nahuman ako. Moingon man dayon na siya sa imuhang sige, pag-create lang og pull request. No? So, mag-create ka og pull request. Dire ra, create pull request. So, kani siya, emerge daw ni siya sa dili sa main. Then, wait. Atong i-check out. Develop. Ato sa ni-push sa kwan. So, hindi ka ni matrix on yun. Wala din nila ako na-post ba. Tapos na siyang ipang page stash. Ano na to? Get post origin develop. So, kani siya karon naan ni siya yung on na develop mo. I-post gina ninyo. So, ingani ra gid na siya. Dili na ka mag-code dapat sa imong develop. Yeah. So, mag-change na sad ko og branch, no? Pag-change sa branch, of course, get check out lang na. Check out. Yeah. Feature authentication. Mo maning name sa atong branch.
Switch na ko dito. So, para na yung so, kana, no? Kung niingon mo na akong i-merge ang tanan na akong code sa akong develop. So, mag-create lang kag pull request, no? Delete after pull request is merged. So, create pull request. So, kana karon kung ako ang inyong team lead, so tanaw na niya, no? Tanaw niya ang code, sakto ba dapat kani wala na rin siya. Should not be committed. O na ay mga comment niya, no? Pwede maka-comment na yun. So, tanaw na niya. Uban pa kani, dapat wala na ni siya, no? Should not be here, ingana na, no? Muna iyang mga ipang comment dayon. Niya, once nga naka-comment na siya, unya na-approve na siya, notify mo na siya sa imuha pod. So once na-approve na, unya ganahan siya nga ikaw ang mo merge. So approve na, okay na to. Approve na. So kung ikaw ang mag-merge, kay kani ang team lead man, no? So kung ikaw ang mag-merge, dili lang nimo ibutang ang git flow, feature, finish, authentication. Kung na-finish na siya. Kung naka-merge na siya dito, nakita ninyo nga was merged into develop. So, muna siya na develop. So, git push dayon nimo para ma-update ang kani siya na-update naman si mong local. So, kani siya wala pa ni siya na paghihapon ning authentication. Ang niya wala pa siya na merge. So, git push origin develop dayon para ma-update ang origin. Meaning sa origin kani imuhang nasa cloud. So, kung i-refresh na ako, dapat na siya i-merge. Wala lagi na merge again. Merge ang siguro. All branches. So, na-understand, no? Develop. Okay. So, na kayo pag-off kayo. Develop ng branch. Kana, no? So, wala na din siya na-found, no? Wala na itong mga pull request ba? Wala po ba yung mga pull request? Pull request. So, wala na. So, nawala na to, no? So, pwede na po dire ninyo ikuan. Merge. Pwede na po. Wala siya gipakita kay abot nga lang to, wala na ang pakita. So, ano, ano na siya, merge na niya. So, kanaan dayon. Ano siya? No? So, na ay feature, na ay kuan. Sunod, na ako'y gibuhat nga video pod ganiha. Nag-discuss me about sa React. No? Ako lang siyang gi-separate. So, sa inyo nga part would be the integration sa React sa Django. Kani siya. Kunya ang katong isa man gud kay nag-discuss me about sa React JS yun, no. Kunya nagamit mi og Flowbyte. So ako ra pud to i-send sa inyo ha taud-taud. So kani pod ako pa ni i-send sa inyo ha. So naay pangutana? Pangutana wala? Wala na? Sir, na ako Or sir. sige. Pangutana. Yes na ko sir. Kanang unsa lang kuan sa kanang Vite na React. Vite na React. Byte nga React. Byte.
Pwede ra gyapon gamiton ninyo. Pero as long as ang purpose ani, no, ang principle gyud ani inyong makita ang build o kaning static. So once nga inig-build ninyo ato sa Vite ninyo nga React.js, pwede ra magyapon gamiton to ninyo. Wala mo ko'y problema. Same naman gyapon siya. Naggamit lang siya Vite, which is kani Vite.js kani siya. So pang kuano po ni siya, pang optimize man ni siya sa build o na sa build. So kung mag-build ka ni dapat makita nimo ang static kani, ang static kaning CSS, JS ug media dapat makita na nimo. Unya ang kaning index HTML. So sa inyong setting dapat mo lang naka-set up ninyo. No? Kay static file. Kay kung wala ni siya, na to, wala na. Kung wala na siya, atong asa naman to kalit. Atong i-try ni siya, wala kay makuha nga wala siya o na 404. Yun siya nga 404. Wala siya kakita ani nga mga CSS, no? CSS o JavaScript. Pero kung ato nang iset niya nga naa siya static, appeal ni sa static file, makita dahil na niya. So ang dili lang niya makita ang kaning part dire. Ano siya kaning sa build, no? Kani dire kaning mga F5 icon niya, mga logo. Dili niya makita kayo. So usually kung naanan siya sa server, ang server ang ga-serve gid ani kaning manifest ug robot kaning tab icon. The server may gapa na ga-serve ani. So any question? Pwede na to, right? Pwede na kayo. No problem. So you're free to choose whatever you want, no? Sa inyong gustong gamiton. So ako na yung itanggal nyo. PyCache. So, para magamit niyo ang Git, PyCache. Git ignore, no? Okay tayo. Git ignore. Di ba kuan siya? Gray. Kani, nakumit mong gud ni ba ate? Wala. So, ano, wala mo siya. Yeah, anyway, yeah. So, muna siya ang git ignore ninyo. Kani siya, git ignore ninyo na to. So, modules, tapos kayo na siya. So, dapat git ignore na ninyo. So, pana, no? Any other questions? Basta kayo magbuhat mo sa inyong spa sa sulod sa project din. Project, sulod, ani dire. Same sa atong gibuhat ganihan. Akong gibutang dire. Spa. Mga dayan. Ba? Muna akong gibuhat. So, kani, kita gyapon ang post. React.js ang ato ang gamit nila. So, questions? Questions, ha? Wala? Dali ra ba? Dali ra kayo ang authentication? Simple ra kayo. Uy. Wow, like Sir, challenge mo. Yes. ang React sa side, sir ba, pwede ra mag-integrate sa dana, sir, na like na kay framework, like Vite nga framework, sa badara nga framework, yung mga ibutang. Same lang gyapon na process. Same ra gyapon nga process.
basta ang principle dire para makuha nimo tong ma-integrate nimo ang unsa man nga front-end nga framework, makuha nimo ang build. Usually, ang uban kay dist man na, dist na i-build. Pero common ana kay dist na siya, kauban. Basta kay makuha nimo ang kaning CSS, kani. Mo man ning buhat sa style niya, kani pod ng mga functionality niya na dire. So imo nang dapat ma-set dito sa imong settings nga static. Unya ang katong kuan pod kani templates pod nimo kani. Kay para makuha nimo ang kani nga index. Mo man ning kinahanglanon nimo kani siya. So whatever framework ninyong gamiton, right mo or sa man Vue.js mo, Angular o sa man no. Pag-integrate ginana niya, ganahan ka nga naara siya sa kaya ang uban mo gud kay i-separate nila ang front end ug sa back end. So dili nila maisa bitaw ngani. So naa sila i-separate ani. So separate pod ani. So ang akong ginabuhat para to make it more simple gud sa inyo ha. Dili kayo gasto. Of course, dire na lang na ako ibutang no. Ideally, separate yun. Mas nindot yun kung separate yun sila kay para dili kayo bugat. Pero of course, wala man tayo budget. So, kunya Python Anywhere lang man ang pwede rin po, mag-Python Anywhere mo sa inyong backend, kunya React ninyo sa GitHub. Pwede man ninyo ma-deploy dito sa GitHub ang inyong React, ang mga JavaScript. As long as makita ninyo tong kuan. Kung mag-npm build mo, npm run build, or sa Vite, pag-build paano man pag-build. Okay. Basta kay kung ano raw asset niya o handling. When we say asset, mga kuha na siya, CSS, mga image, yan na, media. Media man ang tawag ng mga na. Yan lang, white note. Same naman sila. Huwag pa maagi po. Kuha lang niya siya, mas Byte build. Byte build ni mo na raw. Dist ang iyahang, instead of build, sa React.js kay build man iyahang. Ang iyaha kay dist. Kani nga directory. Sulod ani, makita nimo ang imuhang mga katong kani HTML, static file, makita na nimo dito sa sulod. So imo nang i-set dito dayon sa imong Django. Para mo run dayon ko siya. Naro. Run build this. You may deploy this folder any of your preferred platform. Mo may kinahanglan. Yeah, no, pwede ko ano. So usually mo gyud ang ginabuhat na mo. Separate gyud siya. Lahi siya nga server ang front end, lahi pod ang back end yan server kay para dili mag-congest ang duha. Pero spa man siya, okay ra sa ay. Isa ra man siya i-request. Pwede ra gyapon. Overkill man pud kayo kung well, technically okay gyapon dito. Pero yeah. Pwede ra man Sir, isa. Yes. if para lugar nga mo sir, pwede ra ka nang pareha sa imo nga Python Anywhere lang among gamit pang deploy. Kung ingani lang nga style ang inyong buhaton, pwede ra Ah. nga isa ra. Python Anywhere lang. Sige. So, Thank you, sir. So same gyapon ani. React.js man ni siya. Ako ang framework dire. Pero ako ni siyang giran through Django. Like this kanina. So kung makita Pero if ninyo ako. duha sir, like double page sir, impossible yun siya sir nga sa same lang area na ay sa Python Anywhere lang na ma-deploy or lesson Pwede ra lang pod. yun.
pwede ra gyud. Kaya ang Okay. purpose ang sa Python anywhere man gud kay ang iyang idagan ra kay Python ra gyud. So para mudagan pud ang imong JavaScript, kinahanglan ra man na siya HTML o CSS ug JavaScript. So ang akong ginabuhat ana, ako ra gibutang sa as static file. Mora. Kanya magamit gyapon bisag duha ka page or unsa man na siya. So same gyapon ani nga principle, di ba? Mao man ni ako ang React.js. Wadto ko sa akong post which is another page. Mag-reload gani siya. Na siya sa lain nga page. So pero ang problema nimo ani kay dili na consistent ang imuhang dili na siya consistent ba kung well ang style niya of course when UI UX perspective dili na siya kay kani lahi man ni siya nga static nga gi-serve niya kani pod lahi pod ni siya. So, ang kani nga static niya kay dito siya sa static niya nga static which is kani static. Sir, dili ba Yeah. na siya mo conflict pag naanakay ka ng React navigation? Mag-conflict ang routes niya actually. Pero na ay workaround ana nga ganahan ka ang kanira gyud ang spara gyud niya. Kanira gyud. Pwede ra. Kaya kani ako nani siya conflict. Kung i-refresh ni nako mag 404 ni siya. Ako i-try refresh siya. 404 na siya. Wala siya kaila. Kay ang nag-serve ani ang Django. So, ang katong wala dili na nako makita. So, ang kani pwede ra na nakabuhat man ko ani nga sa sunod atong i-kuan ko na siya. Nga strictly React.js ra gyud tanan. Nya wala na ilain. Nga i-serve ang kaning Django. Kay mag-conflict yun na siya. Kay ang gamiton mainly sa Django is ang iyang route yun. Kunya na mo ilain nga route ang kuan React kay spa man siya. Pero magbuhat lang siya gihang own nga route. Kani, ano siyang route niya. Buhat lang siya lain niya nga route. Pero kung i-refresh ani mo, Django na siyang serve ani. So wala man siya nakita nga app niya dashboard, wala man siya kailana o ano siya sa iyang route. So mo ni example sa spa gyud no. Wala siya ni adto sa lain nga page, naara gyud siya sa isa ka page. No? So mo na siya. So naara siya sa isa ka page gyud. So medyo nindot ni siya nga way ang spa kay maka huna-huna man gud ang user nga uy paspas lagi kaayo bay. No? So dili pareha sa uban kung makakita sila loading no. Makita gani sila mag-load or tara mangita tag naay load. Yung kani. Kung makita gani sila naay load ana medyo hinay na siya. Pero actually paspas na kayo siya. Less than 1 second gitu. So paspas kayo siya. Unay uban nga of course hinay gyud mo load ang page. So hinay gyud siya tanawon. Sama sa use step ba or sa man sa school hinay yung gid nila. So kaning spa would make it look like it's faster pero hinay gyud. Pero pwede ra. Hindi mo i-kuan niya kung oras siyang paspas. So morning pamaagi sa Magic sa front-end developer. So, kani no. Wala pa lugay pa siya ni abot. Pero ni abot na no. Kung sa standpoint pa na siya sa page gyud nga regular, dili pa to niya i-load tanan. No. Aya pa niya ma-load tanan kung naa na ni nga data. So kung ato tong i-check ang time niya, ano na tong time? Ay, yeah.
Ooh. Check na tong time ani. Pila ni siya ka seconds. Timing. Pila ka seconds. 2 seconds. Taas na kayo na siya. Very, very taas na kayo na siya. Mahapit mag 3 seconds. So, um, taas kayo ni siya. So, load ba na siya 2 seconds or 3 seconds, aya ni siya mo load ang tibuok page. Kung normal nga web framework yung gamiton, dili ka mag-spa. So, since spa mo ha, so makita na niya. Uy, nag-load na. Uy, kulang na lang dahil dire. So, medyo makaingon siya nga working. Pero, kamulo pa. No? So, mo nang kuan. No? Medyo makaingon din ang mga users, mga non-teching ng mga users nga. Medyo paspas gini mong website. Kunya, mo po na pamaagi para to make it think nga paspas gid siya. Paspas gid siya kay giload naman diretso niya. Naghulat lang siya ani nga mo load. So muna makita ninyo na i-turtle So, dugay na siya. Kani siya yung half a second. So dapat paspas gid kaayo. Kani siya dali na ni. So dapat less than 500 microseconds o mo na paspas no. Kani grabe na kay ni kadugay. Kapag 3 seconds. So, samot na kung daghan na kayo ng data, mabot ni siya 1,000 ka buo. So, kung tanaw na tong response niya, na-ako'y 203 ka buok data nga gikuha sa akong server. Morning mga attendance na yun. Morning mga attendance. So, date, and po na siya. So, mo na ang pamagi sa Spag yun. No? It makes you think nga pas-pas. Pero, technically, hindi siya pas-pas. No? Hinay, gid na kayo. Pero, nag-load na siya. No? More man ay gusto yun sa user. Makakita na sila daan. O, na daan. Muhulap na lang dayon sila sa uban. Dili kay ayha pa mo display. So that's the reason also why nga nung uban na sila katong skeleton nga skeleton check tawag ko. Sige na nasa dire skeleton component ng skeleton. Wala di ay. Skeleton something nga mag-load. Yeah. Okay nga ni ba? Skeleton loading ini. Skeleton UI. Nga ni ba? So, usually ang uban, kabuhat o gingani. Kung wala pang data. So, magbuhat sa sila gingana para makakita ang user nga, okay, nana ko sa page is working, pero kamulok pagkuha sa data. So, medyo makapana dahil sila. Pero mas nindot, mas paspas, mas tiyan agad. Skeleton loading minatawag eh. So, kay ako. Kumuna siya. No? Any other question? Wala na? Sir, kung sa spa, sir, kailangan gyapon ni matawagon ang tibok URL para sa API or dili na? Kung sa spa, kung naa siya dire sa sulod, usually ang akong gamiton, kung naara siya dire sa sulod, kuon gyapon nimo ang tibok URL. Kung maggamit ka, magkuha ka sa API niya, mobile mong pasabot, no? Oo. Like, apelon ba nimo tong HTTPS, localhost, anak daw? Or pwede na ka mo dali sub slash. Pero da yung ikuan. Sumpay. Usually, ang among ginabuhat, na ako'y pamaagi ana, sa sunod atong i-discuss na siya. So, usually magamit ko Axios. Nagamit mo ba Axios, no?
Yes sir, nakagamit namin na sir. Okay, Axios. So, ang inyong buhaton dire sa Axios, naman ni siya yung default, no? Diyan sa namin. Ako na lang ipakita kung ako ang code na lang niya. Sa dire sa ako ang code sa katong isa. What to dito school spa, no? Kani SRC Axios na ko JS. Usually akong ginabuhat ani kay kani akong gamit. Kung same ra sila og gi-host sa server. So meaning kani atong gibuhat karon, no. Usually mao na ni akong gibuhat. So default base URL niya kani niya buhatan na akong API diretso. Kay para tawagon lang ang API tanan. Niya kung magamit kog Axios dayon direta sa authentication login. Niya maggamit na ko ana narasan ni delete, wait lang. Delete to mao. Kani API. So, gabuhat ko una ko nga API nga JS. Niya, ibutang na ko mga functions dito. So, kuhaan to na akong Axios, post, kanina lang gaya na akong ibutang. Dili na ko magbutang yun dito HTTPS and all. No? So, nga na lang. Pwede na ingato ninyo buhaton. So, yan data niya, yan ay header. So, kung magkuhan po tani kaning mga header, token. Ikinanglanon ni siya for security purposes. So kung ako ang inyong panel, sa kuan mo gina akong pangutanon kung sa ka-secure ang inyong API. So kung dili na siya spa, pero na siya kung nagamit mo framework. Pero nagya po na sa security ng vulnerability. So yeah, kung magamit mo spa, dapat naagi na sa header ninyo. May course and all, sabi na siya. Mga security purposes. So ako particular kay ko sa securities. So hindi ko ganahan niya dili secure ang kuan. So muna dahil ni. So login API, akong gisulod ang data. Niya kung makuha na ako ang auth token, which is kiniha, no? Atong demo dili. Asa na to? Somewhere dito. Kung makuha na ako na siyang i-store sa ako ang Redux. Niya, mo adto din ko sa app. No? So, same goes here. Kung ang mag-log out ko, mag-log in ko. So, kung login ko, kita ninyo, kani, login, response, auth token. Pagkuha na ako sa auth token, gi-redirect na ako siya sa dashboard. Niya, kuha na niya akong detail. So, inga na siya. So, depende na sa inyo, sa inyong algorithm sa ninyo. Pero, yeah, that's how you should do it. So, may mga error handling, yan na, no? Taas-taas po na siya. So, ato po nang ipang-discuss po buhol, no? Kaya, of course, na yung mga error handling din dapat sa inyo, no? So, same goes here, no? Dapat na ako yung mga error handling na rin. So, yan na ako, yan mo, change ko, ako password. So, nag-error siya, ni pula, no? So, muna dapat i-indicate na ko ba? Anyway, mora na siya, no? So, mali sa imong credential. So, ako naman yung giawat sa kwan sa ito. OpenAI. Pula raman siya. So, makabalo naman dahil ka kung ay pula, so something's wrong ba? So, yan na ang design na siya sa UI UX. So,
another topic dito siya. So, ano lang, i-default lang ninyo kani. Kuha lang og cheat sheet, no? Dapat na mo base URL para dili na mo magsigig sulat pa ni tanan, no? Tibuok magratagsa. Dili na, no? Like I said, dry ninyo na, i-dry gid na ninyo pag kaning pag-code. Do not repeat yourself yun. So, kani siya, dili na nako i-repeat, no? Kani, dire. So, ang akong i-change na lang dayon nga URL, dito na lang kani nga panggang ka. Ang akong adtuan kay pages authentication. Kanira, ang API. Wadto ra din ko sa API. Kung naay problema sa URL, dili na ako i-change. So, na ako i-change nga URLs niya. So, dili na dayon. Ano lang dayon. So, niya ang katuda yung spa, no? Axios nimo. Dapat naagid kay base URL. Kani siya, determine siya sa file. Kung naka-debug ko nga mode, localhost lang na ako mamitong ano. Kung deployment na, ang kuha na giniya. Ang iyahang own kung asa siya naka-on. So, mas simple ni siya. Kay kung gamiton ni nimo, makita man nimo ang origin sa imuhang URL. No? Kung ato ning i-try sa dire, no? Inspect element ta, console, ato nang i-try, no? Makuha nimo ang URL niya. So, meaning, kung asa ni nimo gi-code kani, kung asa man ni siya naka-serve, dito ni niya gamit. Mao ra gyapon niya gamitin. So, kay lahi mong good og URLs, no? Lahi mong good og URL kani. No? Wala na ako giset nga ni pang URL. Wala na, ingato na lang. Yan na lang siya. Kaya para kung unsay gi-serve sa ani, mo ang iyahang origin, no? Tuaw niya ang origin sa URL. Niya, magic ka, ba? So, nga na siya, no? Any other question? Wala na? Na okay na to? Ang Axios? We will discuss it further siguro sa sunod. No? Once nga makakuha na ta. Siguro next week, akong introduce ang Axios o ang Axios o ang kaning mga features kung saan paon siya pag kaning mga middlewares and all, no? Mga security nga mga pamaagi. So, dapat ma-secure gini nato ang application. So, mamong gid na kinahanglanon din term ng security. Dili raman kay code ra ba. So, secure gyud. Dapat secure din siya. So, any other question or clarifications? Wala na? Hello? Dumar pa ko? Wala na ata siya. Wala na? Okay, so I think more to guys. So na ako yung video, i-send po na ako sa inyo kung nakasubscribe mo, kung naka-notify, ma-notify man siguro mo. Kung nagbuhat ko ganiha, kung saan ni siya, ang Flowbyte, i-set up sa inyong React.js, kung saan po sa kung React Redux po padulong, no? Na routes, na React Redux po.
So, mo to mong discuss ganihang buntag. Ako po ning isend ang video sa uban ko. So, I think that's it, guys, no? Since wala more questions and all, I think that's it. No? Di na ako mag-check of attendance. Ako na lang i-check. Next week na lang ako mag-check of attendance kay murag na-bug na ako ang server. Okay? Pero, Yes, sir. basin magmahay mo ba? Dili man ka mo magmahay. Ah? Dili, sir. Ikaw man, Yes, sir. sir. Magmahay baka, sir, nga. Di mo matay ka mga attendance. Okay, present naman po na ako. Diretso ba? So, nga na lang, no? I think moro to. So, wala na po ko'y pangutana sa inyo, ha, no?